Welcome sa Storytime with Miss GK. Ako si Doktora Antonia, 40 years old, isang pediatrician sa isang kilalang ospital dito sa Quezon City. 15 taon na kaming kasal ng asawa kong si Dr. Eduardo, 56 years old, isang cardiologist na halos nakatira na sa kabilang ospital. Pareho kaming doktor. Pareho naming pinili ang propesyong magligtas ng buhay. Pero sa totoo lang, habang tumatagal, pakiramdam ko, may mga bahagi ng buhay namin kami mismo ang unti-unting pinapatay. Lalo na, yung parte kung saan dapat kaming mag-asawa. Hindi lang magkasama sa titulo. Wala kaming anak. Hindi dahil ayaw namin, kundi dahil hindi kami binigyan ng pagkakataon. Ilang taon kaming umasa, fertility treatments, check-ups, dasal. Pero sa huli, natanggap naming baka talagang hanggang mag-asawa lang kami, hindi maging magulang. At doon siguro nagsimula yung lamat. Naging abala siya sa trabaho, habang ako, sinubukan kong punan yung kawalan sa pamamagitan ng pagtutok sa mga pasyente ko. Pero pag uwi ko sa bahay, naroon lang ang katahimikan. Yung bahay na dapat puno ng tawanan ng bata, napuno ng tikatik ng orasan at mga papel na hindi naaayos sa mesa. Dati, kapag tinatanong ako kung kamusta ang asawa ko, palagi kong sinasabi, busy, pero okay kami. Pero sa totoo lang, matagal na kaming hindi okay. Hindi ko na maalala kung kailan siya huling tumingin sa akin nang may lambing. Hindi ko na rin maalala kung kailan ko huling naramdaman na asawa niya ako. Hindi lang kasama sa bahay. Minsan, iniisip ko, kung nagkaanak lang kami, baka may dahilan pa akong lumaban. Pero ngayong kami lang, at tila magkalayo pa rin. Parang unti-unti na ring nawawala yung dahilan ko kung bakit ako kumakapit. Hanggang sa dumating yung isang tao. Yung taong hindi ko inasahang makakaramdam ulit ako ng init, ng halaga, ng atensyon. Mga bagay na matagal nang nawala sa pagitan naming mag-asawa. At doon nagsimula ang kwento ko. Ang kwento ng isang misis na doktora na sa kabila ng talino, propesyon at respeto ng iba ay natutong nagkasala sa ngalan ng pagod at pag-iisa. Isang umaga ng Biyernes, habang nag-aayos ako ng mga chart sa doctor's lounge, may pumasok na lalaking may dalang tray ng kape. Basa pa ang buhok, mukhang bagong ligo. Naka-uniform na kulay gray na utility uniform ng ospital. Matangkad, kayumanggi, matipuno, at may ngiti na parang sinasadyang sabayan ng umaga. Good morning, ma'am. Kape po. Gusto niyo po ba ng may asukal o yung medyo mapait? Tanong niya, sabay kindat ng bahagya. Natawa ako. Hindi ko alam kung nainis ako o natawa talaga. Gusto ko yung mapait. Sagot ko. Mas gusto ko kasi yung totoo. Yung tulad ko po pala. Sagot niya, sabay ngiti ulit. Parang may kakaibang lamig na dumaloy sa katawan ko. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. Anong pangalan mo? Tanong ko, kunwari casual lang. Kaloy po. Utility boy po rito ako, ma'am. Ako po yung madalas nag-aayos sa labas ng OR at nagdadala ng gamit. Nang marinig ko yung pangalan niya, parang may kung anong pamilyar. Baka dahil sa tono ng boses niya. Malalim, paos, pero may lambing. Mula noon, halos araw-araw na, si Kaloy na ang nagdadala ng kape ko. Lagi siyang may kasamang biro. O minsan, ay simpleng, good morning po, ma'am. O kaya,
Good morning po, Ma'am Tony. Hanggang sa isang araw, nang abutan niya ako ng kape, hindi ko napigilang tanungin. Bakit parang alam mo lagi kung anong gusto ko? Ngumiti siya ng may kumpiyansa. Madali lang po kayong basahin, ma'am. Kapag puyat kayo, alam kong gusto nyo ng matapang. Kapag masaya kayo, may konting tamis. Kapag stress naman kayo, gusto nyo mainit pero hindi masyadong matapang. Parang gusto nyo lang ng comfort. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nasabi yun. Pero tama ang lahat. At doon ko unang naramdaman yung kakaibang kilig na matagal ko nang hindi naramdaman. Nabalitaan ko sa HR na si Kaloy ay 26 years old lang. Tubong Batangas. Nagtrabaho muna bilang janitor bago napasok bilang utility sa ospital. Breadwinner. At ang ina niya ay may sakit sa puso. Tahimik sa karamihan. Pero magaan ang loob ng mga nurses sa kanya. Palangiti. Magalang. Pero may halong pilyo kapag nakasama mo na ng matagal. Noong gabing iyon, duty ako hanggang hating gabi. Habang nag-aayos ako ng mga papel sa OR, napansin kong ako na lang ang tao roon. Maliban kay Kaloy, naabala sa pagmamap ng sahig. Tahimik, malamig, at may kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Ang sipag mo naman, sabi ko, habang pinagmamasdan siya. Ngumiti siya. Kasi po, kapag kayo ang duty, hindi ako napapagod. Napatawa ako. Bakit naman? Hindi ko po alam. Baka kasi iba yung presensya nyo. Parang kahit pagod ako, gusto ko pa rin magtrabaho. Basta, kayo yung nakikita ko. Sumilip siya sa akin saglit, tapos itinuloy ang pagmamap. Hindi ko alam kung bakit parang humahabang mga segundo sa pagitan ng bawat tinginan namin. Antonia, ano ba to? Sabi ko sa isip ko. Bakit ka kinikilig sa isang utility boy? Pero may kung anong parte ng puso ko ang gustong magpahinga sa pakiramdam ng pagiging Doktora Antonia. Gusto ko lang maramdaman na babae ulit ako. Nakaya ko pa rin mapansin. Nakaya ko pang kiligin. Habang inaabot ko ang folder, nadulas ako sa basang sahig. Bago pa ako tuluyang bumagsak, agad akong sinalo ni Kaloy. Mainit ang kamay niya, matatag. At ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya nang magtama ang mga mata namin. Ma'am Antonia, okay lang po kayo? Okay lang ako. Mahina kong sagot. Pero hindi niya ako agad binitawan. Parang may ilang segundo pa kaming nakatitig lang sa isa't isa. Tahimik, pero ang lakas ng tibok ng puso ko. Kaloy, bulong ko. Pilit na nagiging professional ulit. Baka may makakita. Umiti siya, marahan, pero may halong tapang. Wala naman pong ibang tao, ma'am. Pero kung gusto niyo pong lumabas ako, sabihin niyo lang. At doon ko naramdaman na delikado na. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil alam ko sa pagitan naming dalawa, may pader na nagsisimula ng mabasag. Akala ko simpleng pang araw-araw na kape lang yung dala niya. Pero hindi ko alam, yun na pala ang simula ng unti-unti kong paglalason sa sarili kong puso. Sabi nila, lahat ng kasalanan nagsisimula sa simpleng kamustahan. Pero sa amin ni Kaloy, nagsimula lang talaga sa isang tasa ng kape. Pagkatapos ng gabing yun, yung nadulas ako at siya ang sumalo sa akin. Parang may nagbago. Hindi na ako mapakali tuwing duty. Lagi kong inaabangan yung oras na papasok siya sa lunch, dala ang tray niya.
Parang bata akong sabik sa isang simpleng ngiti mula sa kanya. Madaling araw noon, past 1 a.m. na. Kakaunti na lang ang tao sa ospital. Tahimik, tanging tunog ng aircon at mga beep ng monitor ang maririnig. Ako lang ang nakaupo doon habang nagre-review ng mga chart. Napagod ako kaya ipinikit ko ng sandali ang mga mata ko. Pagdilat ko, si Kaloy. Si Kaloy na ang nandoon. May hawak na termos at 2 mug. Ma'am, mahina niyang sabi. Alam kong puyat kayo. Baka gusto niyo ng kape ulit. Napangiti ako. Medyo tinago ang kiling. Gabi na ah. Bakit gising ka pa rin? Hindi po ako mapakali hanggat hindi ko kayo nakikitang okay. Sagot niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero parang gusto kong tumagal pa yung gabing yun. Umupo siya sa harap ko. Hindi ko siya pinigilan. Tahimik lang kami pareho sandali. Habang humihigop ng kape. Tapos bigla siyang nagsalita. Alam niyo ma'am, minsan, naiinggit ako sa mga doktor. Bakit naman? Tanong ko. Kasi kahit anong mangyari, tinitingala kayo ng tao. Samantalang kaming mga tulad ko, parang hangin lang. Minsan, kahit bumati ako, hindi man lang ako pinapansin. Tumahimik ako sandali. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kasi alam kong totoo yun. Lalo na sa mundong ginagalawan namin. Ang mga tulad ni Kaloy, parang laging nasa gilid lang. Hindi ka hangin, Kaloy. Sagot ko, marahan. Kung alam mo lang, ikaw nga yung nabubuo ng araw ko minsan. Napatigil siya. Ngumiti ng bahagya. Talaga po? Baka naman binibiro niyo lang ako, ma'am. Doktor ako. Hindi ako marunong magsinungaling. Sabi ko, sabay ngiti sa kanya. Pero nang magtagpo yung mga mata namin, parang may kakaibang kuryente. Parang may halong kapangasan sa titig niya. Pero may respeto pa din. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula siya magkwento tungkol sa buhay niya. Lumaki raw siyang mahirap, panganay sa 4 na magkakapatid. Ang tatay niya, dating driver, namatay sa stroke noong high school siya. Kaya mula noon, siya na ang nagbanat ang buto. Wala po akong pangarap maging mayaman, sabi niya habang nakatingin sa mug. Gusto ko lang, maramdaman na may halaga ako. May halaga ka naman, Kaloy. Sagot ko. Hindi mo lang siguro nakikita. Ngumiti siya. Sabay sabing, kung ganyan po lahat ng doktor, baka araw-araw akong magpuyat sa ospital. Napailing ako. Natawa. Ikaw talaga. Mapagbiro ka, no? Hindi po. Sagot niya. Seryoso ang muka, pero may ngiti sa labi. Honest lang ako. Hindi ko naman may kakaila na maganda kayo, ma'am. Natigilan ako. Matagal na akong hindi tinatawag na maganda. Kung meron man, laging magaling, profesional, matalino, pero hindi maganda. At nang marinig ko yun sa kanya, parang may bahagyang kumirot sa puso ko. Kasi yung salitang yun, matagal ko nang hindi naririnig mula sa asawa kong si Eduardo. Antonia, huwag kang matuwa, sabi ng isip ko. Bata yan, malamang, sanay manligaw. Pero iba yung tono niya. May sincerity, may lambing na hindi bastos. Parang may respeto, pero sabay may paghanga na ayaw niyang ipahalata. Habang nagkukwentuhan kami, napansin kong unti-unti siyang lumalapit. Hindi naman malapit na nakakailang, pero sapat para maramdaman ko ang init ng hininga niya kapag nagsasalita.
Nang yumuko ako para abutin yung pen sa mesa, biglang tumulong siyang abutin din. Sandaling katahimikan. Salamat. Mahina akong sabi. Ngumiti siya, pero hindi niya agad tinanggal yung kamay niya. Parang gusto kong umatras, pero hindi ko magawa. At sa isang iglap, parang bumagal ang oras. Naramdaman ko yung tibok ng puso ko. Ma'am, mahina niyang sabi. Baka mapagalitan ako kapag nakita nila akong nakikipagkwentuhan sa inyo ng ganito. Bakit hindi ka pa umalis? Tanong ko, parang may halong biro. Ngumiti siya. Sabay sabing, siguro kasi ayaw ko pa pong matapos yung gabing ito. Kinabukasan, parang may lihim kaming dalawa. Kapag nagkakasalubong kami sa hallway, sandaling tinginan lang. Walang salita, pero pareho naming alam na may kakaiba na sa pagitan namin. Ang pakiramdam ng pagiging babae, hindi lang doktora. Isang gabi, habang nasa duty ako, may natanggap akong text mula sa unknown number. Ma'am, ako po to, si Kaloy. Huwag po sana kayong magagalit. Gusto ko lang sabihin na sana makatulog kayo ng mahimbing. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero bago ko pa mapagilan ang sarili ko, nag-reply ako. Salamat din, Kaloy. Ikaw rin. Magpahinga ka. Huwag kang masyadong magpupuyat. Wala na sanang kasunod. Pero maya-maya. Good night po, Ma'am Ganda. At doon ako napahinga ng malalim. Kasi alam kong sa puntong iyon, hindi na simpleng ma'am at utility boy lang ang pumapagitna sa amin. Sa bahay, patuloy pa rin ang katahimikan namin ni Eduardo. Bihira lang kami mag-usap. At kapag magkakausap man kami, puro tungkol lang sa trabaho. May surgery ako sa Baguio next week, sabi ni Eduardo habang nag-eempake. Ang tagal mo na namang mawawala. Sagot ko. Obligasyon ko yun, mahal. Alam mo naman yun, di ba? Tumangon na lang ako. Isang Sabado ng gabi, duty ulit ako. Tahimik ang buong building. Pagpasok ko sa pantry, naroon si Kaloy, nakaupo sa sulok, kumakain ng adobo at kanin mula sa baon niyang styro. Ma'am Tony, masigla niyang bati. Pero agad din siyang natahimik. Sorry po. Baka istorbo ako. Hindi, putol ko. Okay lang. Pwede ba akong makiupo? Napangiti siya. Agad na inilipat ang mga gamit niya. Siyempre naman po. Pero nakakahiya. Simple lang yung ulam ko. Umupo ako sa tapat niya. Sabay turo ng pagkain niya. Amoy pa lang. Mukhang mas masarap pa yan sa cafeteria food namin. Napangiti siya. Sabay sabi, gusto niyo po tikman? Hindi ko alam kung bakit. Pero parang tinamaan ako sa paraan ng pagkakasabi niya. Kumuha ako ng isang subo mula sa tinidor na hawak niya. Ramdam ko yung init ng kamay niya. At nang malasahan ko yung adobo, napapikit ako sandali. Masarap nga, sabi ko, nakangiti. Totoo po? Tanong niya. Oo, masarap. Lalo na kung galing sa may malasakit na tao. Ngumiti siya nang may pagkapilyo. Kahit simpleng adobo lang, ma'am, kapag galing sa puso, iba ang lasa. Sabay na patingin siya ng diretso sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng pantry? Tahimik pero puno ng kuryente. At nang tumingin ako sa kanya, para bang parehong nasa isip namin. Pagkatapos ng gabing yun sa pantry, halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Tuwing duty, hinahanap ko si Kaloy. Ting wala siya, parang kulang ang araw ko.
At kahit ilang beses kong sabihing mali, paulit-ulit kong binabalikan yung pakiramdam na buhay ulit ako. Isang araw, nagpaalam ulit si Eduardo na may conference daw silang Cardiology Society sa Palawan. Ganun na lang lagi umiikot ang buhay naming mag-asawa. Kahit nga lambingin ko siya pag may pagkakataon na nasa bahay kaming dalawa, hindi niya ako pinapansin dahil nakatuon pa din siya sa mga paperworks na inuuwi niya. Kaya madalas, ramdam ko ang lungkot ng pag-iisa. Mag-aalas 7 na ng gabi. Halos tahimik na ang buong ospital. Ako, pagod at namumutla. Nakasandal sa upuan habang sinusubukang tapusin ang mga report. Biglang pumasok si Kaloy. "Ma'am, okay lang po ba kayo? Parang ang tagal niyong hindi gumagalaw dyan." Nahihilo lang ako sandali. Sagot ko, pilit ang ngiti. Baka sobrang pagod lang. Lumapit si Kaloy. Halatang nag-aalala. "Maputla na po kayo. Baka delikado kung mag-isa kayong uuwi." "Ayos lang ako, Kaloy. Magpapahinga lang siguro ako sandali." "Hindi, Ma'am Tony. Ihahatid ko na lang kayo. Baka mapaano pa kayo sa daan pag mag-isa kayong uuwi na ganyan. Ipagdodrive ko na lang kayo pa uwi." "Ano ka ba, Kaloy? Wag na. Ang dami mo pang ginagawa, tapos wag na kayong makulit, ma'am. Ihahatid ko na kayo." Wala na akong nagawa, kundi pumayag na lang. Habang nasa daan kami, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Akala ko, hindi na kami makakausad dahil sobrang traffic. Pero nakarating pa rin kami sa bahay pagkalipas ng 2 oras sa traffic. Habang nasa sasakyan kami, tahimik lang kaming dalawa. Hanggang sa binasag na ni Kaloy ang katahimikan. "Ma'am, parang ang lungkot nyo nitong mga nakaraan." "Ako, malungkot? Hindi naman. Marami nang iniisip lately." "Lagi po bang wala ang asawa nyo?" Natahimik ako. "Kung ako ang asawa nyo, hindi ko kayo hahayaang maging malungkot. Maglalaan ako ng oras para sa inyo. Kaso lang, huli na ako dumating sa buhay nyo, ma'am." Napatingin ako sa sinabi niya. "Kaloy, huwag mo sabihin yan. Alam mo naman nakasal na ako." "Opo, alam ko po. Pero alam nyo rin po ba na habang tumatagal, mas nagugustuhan ko na kayo? Kung pwedeng ako na lang para hindi na kita nakikitang malungkot." "Tama na, Kaloy. Huwag nating ipilit ang hindi pwede." Pagkatapos nun, tumahimik na kaming dalawa. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na kami sa bahay. Kaso, lalo pang bumuhos ang ulan. Kaya pinapasok ko muna si Kaloy sa bahay. "Dito ka na muna magpatila ng ulan. Baka wala ka na din masakyan pabalik ng ospital. Magkape ka muna." "Sige po, ma'am." Habang nagtitimpla ako ng kape namin sa kusina, bigla siyang lumapit sa likod ko. Kaya nagulat ako. Bigla niya akong niyakap habang nakatalikod sa kanya. "Ma'am, hayaan niyo muna akong yakapin ka." Bulong niya sa tenga ko. Dapat pinigilan ko siya, pero hinayaan kong yakapin niya ako sa loob ng pamamahay ko. Dinama ko ang oras na yon na para bang may taong nakakaintindi sa akin sa tagal ng panahon. Pagkalipas ng ilang minuto, iniharap niya ako sa kanya at nagkatitigan kami. Para bang bumagal ang takbo ng oras. Doon, sumabog ang lahat ng pader na itinayo ko. Hinayaan kong lamunin ako ng nararamdaman ko ng mga oras na yon. At doon nangyari ang hindi dapat. Kung anong lakas ng ulan sa labas, ganon din ang lakas ng nararamdaman naming dalawa. Malinaw sa utak ko
lahat ng nangyari. Sa loob-loob ko, sobra akong kinikilig. Dahil sa matagal ng panahon, ngayon ko lang ulit ito naramdaman. Matagal na nang huling ganitong kalambing si Eduardo. Para akong dalaga ng mga oras na yon. Kahit na kinakain na ako ng konsensya ko. Bago umalis si Kaloy pabalik ng ospital, hinalikan niya ako. Sabay sabing, "Hindi ko makakalimutan ang araw na to, Tony." Magsasalita pa sana ako, ay nakaalis na siya. Sa ospital, ayokong magtagpong landas naming dalawa ni Kaloy. Baka may makalata sa pagiging close namin. Sa tuwing magkakasalubong kami, sandali lang ang tingin. Agad akong umiiwas. Pero kahit ganon, may kung anong tahimik na alon na bumabalik sa pagitan namin. Akala ko, isang gabing pagkakamali lang yon. Pero kapag alam kong wala si Eduardo ng ilang araw, nagkakaroon kami ng mahabang oras ni Kaloy para magsama. Pinapapunta ko si Kaloy sa bahay kapag alam kong wala si Eduardo roon. Doon, mas nagiging malaya kami kesa sa ospital. Hindi ko na alam kung tama pa ba to. Sabi ko, "Alam kong mali, Antonia." Sagot ni Kaloy. Pero sa tuwing sinusubukan ko umiwas, mas lalo kitang hinahanap-hanap. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung alin ang mas matimbang. Ang takot o ang pagnanais na maramdaman muli yung init ng pag-aalaga kahit sandali lang. Sa bawat sandaling magkasama kami, pareho naming alam na sa gitna ng tahimik na gabi, inuulit-ulit namin ang parehong pagkakamali. Isang umaga, hindi ako mapakali. Ilang araw na akong balisa, madaling mapagod, at madalas sumasakit ang ulo. Akala ko stress lang or pagod. Pero napagtanto ko, delayed na pala ako ng buwanang dalaw ko. May kung anong kaba ang kumirot sa puso ko. Hindi, imposible. Matanda na ako para mabuntis pa. Mahinang bulong ko sa sarili ko. Kinabukasan, bumili ako ng pregnancy test dahil hindi ako mapakali kung tama ba ang hinala ko. Habang inaantay ko ang resulta sa pregnancy test, nanginginig ang kamay ko. Lumipas pa ang ilang minuto. Napatulala ako nang makita ko ang dalawang guhit sa pregnancy test. Diyos ko, bakit ngayon pa? Bakit kung kailan matanda na ako? Sa mga oras na yon, hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Matatakot dahil alam kong magagalit ang asawa ko. O matutuwa dahil matutupad na ang hiling ko na magkaroon ng anak. Paano ko sasabihin to? Kay Eduardo o kay Kaloy? Pero alam kong si Kaloy ang ama ng batang ito. Hindi ko sinabi kay Kaloy ang tungkol sa pagbubuntis ko. Ayoko rin magpa-check up dahil alam ko mabilis nakakalat ang pagbubuntis ko. Pero akala ko kaya kong itago ang lihim na ito. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Isang araw, may hinahanap na dokumento si Eduardo sa kwarto. Hindi ko alam na sa drawer na pinaglagyan ko ng PT ko, andun yung papel na hinahanap niya. At napansin ni Eduardo ang pregnancy test ko roon. Tinawag niya ako. "Antonia! Antonia!" Pagpasok ko, nakita ko ang hawak niya. Lalapit pa lang sana ako nang bigla siyang sumigaw. "Kanino ang pregnancy test na to? Buntis ka ba? Sasagot ka ba? O kailangan ko pang magtanong ulit?" "Eduardo,
Magpapaliwanag ako. Pakinggan mo ko. Pakinggan kita? Matalim na tanong ni Eduardo. Antonia, ilang taon tayong naghintay na magkaroon ng anak. Pero ngayon pa, na matagal na tayong hindi nagtatabi. Saka ka mabubuntis? Eduardo, hindi ko sinasadya. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Pwede ba, Antonia? Huwag mo kong gawing tanga. Ilang buwan na? Ilang buwan na yung tiyan mo? 3 buwan. 3 buwan? So ibig sabihin, nangyayari to nung mga panahong wala ako. Sino? Tanong ni Eduardo. Sino ang ama? Eduardo, nagkamali ako. Naguluhan ako. Lagi kang walang oras. Hindi mo alam kung gaano ako nalungkot. Kaya may karapatan kang tumalikod sa akin. Ganun ba yun? Ibig sabihin ba nun? May karapatan kang lokohin na ako? Eduardo, patawarin mo ko. Sana, sinabi mo. Sana, hindi ka nagpa-comfort sa iba. Eduardo, baka pwede pa nating ayusin to. Ayusin? Paano yung ama ng batang yan? Ha? Sino ang ama ng batang yan? Doktor ka pa man din, Antonia. Pero hindi ka nag-iisip. Huwag kang humingi ng kapatawaran sa akin. Dahil hindi kita mapapatawad. Pasensyahan na lang tayo. Magkita na lang tayo sa korte. Eduardo, please. Parang awa mo na. Maawa ka sa akin. Bakit? Nung nagtataksil ka ba? Naawa ka ba sa akin? Naiisip mo ba ako? Ha? Bakit ikaw? Pag malayo ka ba, wala ka bang ginagawang kalokohan? Ako lang bang nagloko? At ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Ngayon ako pagbibintangan mo na nagloloko habang wala dito? Bakit? May nakita ka ba? May ebidensya ka ba? Hindi ka na nahiya sa reputasyon mo bilang doktor. Antayin mo na lang yung sulat galing sa korte. At doon, binagsak niya ang pintuan. Naiwan akong luhaan at nag-iisa. Puno ng pagsisisi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi mo kailangan maging masama para magkamali. Minsan, tao lang talaga tayo. Napapagod, nauuhaw sa pagmamahal. At sa paghahanap ng kasagutan, nagkakamali tayo ng direksyon. Akala ko dati, sapat na ang karera, ang respeto ng mga tao, at ang isang asawa na tagumpay sa buhay. Pero kapag ang puso mo ay unti-unting nanlalamig sa kakahintay ng oras at lambing, may mga desisyong hindi mo aakalain na kaya mong gawin. Kung may kagaya kong nakikinig ngayon, isang asawa, babae man o lalaki, sana tandaan nyo, huwag nyong hayaang lamunin ng katahimikan ang relasyon nyo. Ang distansya, hindi yan nagsisimula sa kilometro. Nagsisimula yan sa isang tahimik na hapunan, sa mga gabing walang kamustahan, sa mga araw na puno ng trabaho, at sa mga katulad kong nagkamali na. Huwag niyong ubusin ang sarili niyo sa pagsisisi. Ang kasalanan, may kapalit yan. Pero habang humihinga ka pa, may pagkakataon ka ring itama yung natitira. Hindi mo kailangang tumakbo pabalik. Minsan, sapat na ang huminto, huminga, at piliing magsimula ulit. Ngayon, tinatanggap ko na. Hindi ko alam kung ano magiging kapalaran ko at ang batang ito. Pero sigurado ako,
Hindi ko nauulitin ang pagkakamaling iyon. Dahil minsan, kailangan mong masaktan ng husto para matutunang pahalagahan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig at katapatan. Kaya kung nakikinig ka ngayon, alagaan mo yung taong nandyan sa tabi mo. Pakinggan mo habang kaya pa. Dahil kapag huli na, kahit ilang luha pa ang ibuhos mo, hindi na ito may babalik ang mga salitang hindi mo na nasabi. Sa ngayon, hindi pa rin alam ni Kaloy na buntis ako sa kanya. Umalis na rin ako sa ospital na pinagtatrabahuan ko noon. Nagpakalayo-layo, kasama ang batang nasa sinapupunan ko. Hindi ko alam kung paano ulit ako magsisimula. Pero susubukan ko. Para sa anak ko. Tama ba ang naging desisyon kong wag na lang ipaalam kay Kaloy? O dapat ko pa rin ipaalam sa kanya kahit papaano? Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagala. Antonia.